Pag-usapan natin yung prospects of convicting the Vice President sa current Senate, especially in Well, an election year. For now, uphill dahil nga yung question ng panahon. Although yung panahon can be relative dahil kahit siya magsimula sa 19th Congress ng Senate, ay pwede siyang theoretically mag-proceed do sa 20th Congress ng Senado. Theoretically. So, yung Theoretically matter of yan. time is relative. Pero offhand, parang kulang sa panahon. Ikalawa, for now, ay parang yung mga naglabas ng statement sa Senado ay parang hindi sapat para makonvict. Kung ngayon ang starting point. Kung bukas ang botohan for trial, baka mahirapan. Pero pwede kasing several months pa yan na mangyari at within that several months, marami yung pwedeng mangyari. Yung pressure sa senador, galing sa publiko, and other possible sources. At halimbawa, ngayon na na-impeach na yung Vice President, pwede nang i-lift yung bank secrecy laws, pwede nang buksan yung kanyang mga bank accounts para makita kung totoo ba yung sinasabi ni Senator Trillanes na bahagi ng pumasok sa kanyang accounts ay galing sa mga drug lords, pogo lords, and other lords. No? Pag yan ay na-expose, pag yan ay napatunayan na totoo, then another additional pressure yan sa mga senador. Sila ba ay hindi magko-collect ng isang vice president na na-link sa drugs at sa pogo? So that could be an additional pressure on the Senate. No? Yan ba ay makaka-increase ng approval for conviction sa populasyon? Kung yan ay lumabas, it could have an effect on the population. No? At other pressures na bahala ka nang mag-imagine kung ano yung other pressures na yan. Yung kausap po natin, eksperto po siya dun sa other pressures. Pero mamaya natin pag-uusapan yung other forms of pressure. Gusto ko lang explain sa mga viewers natin, yung impeachment process, both legal and political, pero in most cases, more political than legal yan. And there are many different factors to consider. One of them, public opinion. So yung nakikita nyo kunwari ngayon, baka agrabyado si Sara Duterte, baka naman paggulo ng impeachment trial itself, may mga ebbs and flows yan. Makikita, may ebb and flow na makikita mo na minsan nakakalamang, minsan nadedehado. Pero malaking bagay dyan syempre yung katotohanan. So very powerful yung impeachment court. Marami siyang pwedeng ipatawag, pwedeng isampina ng mga dokumento. At doon malalaman kung totoo yung mga allegations tulad ng mga sinabi ni Senator Sonny Trillanes. Pero gusto kong banggitin dito, no? Kasi kumpara doon sa huling impeachment trial na nasaksihan natin ng 2012, hindi pa ganun katindi yung power ng social media. Hindi pa ganun ka-powerful yung mga trolls. So I think it's another factor that has to be considered ngayon, di ba? Kasi matindi yung troll army na talagang tinitwist, piniflip yung narrative, di ba? What do you think? Yes, pwedeng maging bagong variable yan. Sino ba magdo-dominate sa virtual world ng social media? Dahil on one side ay, syempre, TikTok is very influential and TikTok is basically controlled by China and China is supporting the Dutertes. And also, yung kaibahan, may several Damocles swords at play. Kung dumating sakali yung ICC, then ito ay another negative Dutertes. And another positive element for conviction. Kung sa Abril, magpa-file ng mga criminal cases against the Vice President, the former President, their cohorts, no? Then that is another nail on the coffin of the Dutertes and another pressure on the senators to convict. No? At that will happen fast in April. No? Hindi ko na papaliwanag bakit Abril. No? Bakit Abril. So there are other Damocles swords na at play which can help the impeachment case or the conviction of the Vice President. Okay. Pero dito sa yung Senado kasi, diba, based on the rules, they have no choice but to proceed
right away with the trial, di ba? Yes. Kahit Yes. election year or campaign season. So, ibig sabihin, maiiba yung complexion ng kampanya. Dahil ito, I suppose, yung magdo-dominate ng public discourse or narrative. Yes, no? Dahil pwede siyang maging positive sa mga senador, pwede siyang maging negative, lalo na doon sa gustong mamangka sa dalawang ilog, no? To eat their cake and have it too, no? So, pero sinasabi ko nga, depende yan doon sa mga ibang variables like sabi mo nga, social media, yung lifting ng bank secrecy laws, no? At saka yung ICC, yung cases to be filed. Huwag mong kalimutan, Christian, a plunder case is non-bailable. No? It's non-bailable. So, kung mangyari yan, baka habang tinatrial yung Vice President, ay posibleng nakakulong. Kung may magpa-file ng plunder case laban sa kanya. Dahil kahit hindi pa tapos yung kaso sa plunder case, the very fact na na-file yan, ay pwede ka lang hulihin dahil non-bailable yan. So, yun, maraming mangyayari which can affect the trial. No? Which can affect the trial. Pero ang magiging main issue sa trial, legal ba? Constitutional ba? Na kahit siya nagsimula sa 19th Congress ng Senado, ay pwede siyang magpatuloy sa 20th Congress ng Senado. From my limited, unlearned vantage point, posible. Pwede. Dahil wala namang nakalagay sa konstitusyon na bawal yon. Pero sino ba naman ako? Ang nakausap ko dyan recently si Justice Tony Carpio eh. He is of the belief na napuputol, walang continuity. Kasi 'di ba every Congress back to zero pati mga filing ng mga ng mga bills, 'di ba? Tsaka resolutions. Tapos ang binabanggit niya yung Senado, 'di ba yung 12-12, something to do with that. Anyway, pero doon tayo pumunta pag saka natin pag-usapan 'yan. Yeah, pero quick answer lang. Tama yun. Pag legislation, pag bills, yan, pag hindi yan natapos, hindi naging batas, back to zero ka dun sa susunod na kongreso. Pero yan ay legislation. Yung Senate as a quasi-judicial body is different from the Senate as a legislative body. As a legislative body, pagkatapos ng term mo, hindi na-aprobahan yung bill, back to zero yan. Pero as a court, no? As a court, not necessarily. Dahil kahit naman magpalit, halimbawa, yung judges sa Sandigan Bayan, magpapatuloy yung kaso. Hindi ka naman kinakailangan mag-refile ng kaso. As a court, no? As a court. Pero then again, it will be in the hands of the Supreme Court to interpret that, no? Pero I'm almost sure may mga former Supreme Court justices na maglalabas ng kanilang opinion sooner than later. No, salamat for that legal opinion, Justice Ronald Llamas. Okay. Sa ngayon ba, ilan ba yung solid for Sara ng mga senador, Justice? Well, ang sinasabi mismo ng mga pro-Sara ay 8, which is enough to stop conviction. Pero tatlo ron na senador ay mawawala na sa Senado. Or 4, no? Mawawala na. So mababawasan, magiging possibly, at least yung sigurado, 3 to 4. Tapos matadagdagan yung requirement not to convict. Dahil ngayon kasi 23 lang ang senador. So mas maliit ang requirement para i-reject ang conviction. Sa next Congress, 24 na. So tataas by 1 vote yung requirement. So, may negative, positive. Actually, itong mga pro-Duterte na mga senador, dapat may konting pagpapanggap din na hindi mo na sabi kung saan sila. Kasi may ibang nagsasalita na agad, di ba? Dati pa. Parang si Robin Hood. Medyo dapat may konting pagpapanggap. I don't know whether you can speak based on experience, pero paano ba kino-convince yung mga senador using other forms to vote for what is right?
Medyo choppy eh. Ganda ng suit mo, Senator, ah. Medyo choppy. Okay. Oh. Hindi choppy, alam ko, nakikita ko yun. Malinaw dito. Go. Well, sabi ko nga kanina, the complaints itself, no? Hindi ko pa nakita yung fourth impeachment complaint. Pero pwede pa rin yung first, second at saka third, no? Pero sa ngayon, ang basis ng signing ay yung fourth impeachment complaint na hindi ko pa nakita. Ikalawa, yung pressures from the surveys. Will the survey say that more people are pro-impeachment or pro-conviction or more people are against conviction? No? That will play a major role dito sa trial. No? At ikatlo, what's in it for the senators? Alam mo naman, bawat isang senador is a separate republic. Ano ba yung kanilang pressure points? No? Ano ba yung kanilang mga kailangan? No? Okay, ganun na lang in general. But pwede ba dagdagan? Pressure, choppy. Oh, choppy po, choppy. Pressure points, ano ba yung kanilang mga kailangan or ano ba yung kanilang weaknesses? Yun ba yun? Yan. Yan. Vulnerabilities.